Another question sa comment section from Bread Butter. Sino nagde-decide kung saang host team ang next NBA All-Star? Ang nagde-decide ay ang NBA Board of Governors at ang league office mismo. Pero hindi yan random o kung sino lang ang matripan. Yung mga NBA teams o mismong city government ay nagsasubmit ng bid o proposal sa NBA. Kasama sa bid ang arenas, dapat world class at kaya ng malaking events, hotels na kaya mag-accommodate ng libu-libong bisita, transportation at security plans at side events like All-Star Week and fan zones. Pagkatapos, meron pa yung site visits. Pupunta ang NBA official sa city para tignan ang arena, hotels, logistics at overall readiness. Tapos may evaluation pa. Kailangan tignan yung kapasidad ng arena, climate like winter city issues, economic impact, experience ng city sa major events at marketing potential. At last, yung final approval. Pagpasado ang city, i-approve ng NBA Board of Governors at saka magsasagawa ng formal announcement. So, paano naman ini-schedule? 2 to 4 years advance ang announcement ng NBA. Halimbawa, ngayong 2025, mga 2023 pa yan na-evaluate. At ngayong 2025, ang pinag-aaralan ay ang venue for 2027. Kailangan paghandaan ng maaga dahil kailangan ng long-term planning, reservation ng hotels, convention centers, pag-prepare ng event infrastructure like fan zones at security plans. At dahil hindi lang NBA teams at kasama ang city government ang pwedeng magpasa ng bid, pwedeng mag-host ng All-Star ang city kahit walang NBA team. Gaya ng 2007 nang ginanap ang All-Star Game sa Las Vegas, Nevada sa Thomas and Mack Center. Ito ang first time ever na nag-host ang isang non-NBA city ng All-Star. Meron pang isa, noong 2010 sa Dallas Cowboys Stadium. Pero ngayon, AT&T Stadium na ata yung name niya. Well, may NBA team naman sa Dallas, pero hindi sa court ng Dallas Mavericks ginanap yung All-Star, kundi sa court ng Dallas Cowboys, isang team sa NFL. At aware naman kayo kung gaano kalaki ang stadium ng team sa NFL. At ito na yung largest crowd sa NBA history. Pinakamadaming fans na nanonood ng isang NBA game. Ang seating capacity ng AT&T Stadium ay 80,000. Pero dahil maliit lang naman ang kailangan na space para sa basketball unlike football, ang attendance noong 2010 All-Star ay umabot sa 108,713. Halos 5 beses na sell-out crowd yon ng Dallas Mavericks home court. Sa history ng NBA, meron pang mga teams na hindi pa naging host ng All-Star. Ang Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, OKC Thunder at Sacramento Kings. Ang ilang mga possible reasons ay dahil sa kombinasyon ng hotel capacity, ekonomiya, arena at lobbying power. Yung Trail Blazers at Grizzlies, baka dahil sa small market teams lang sila. Pero malay naman natin sa mga susunod na taon. Ang OKC naman, bago lang naman kasi yon, pero yung old franchise nilang Shuttle Supersonic nakapag-host na ng All-Star noong 1987. Ang surprising ay Sacramento. Sila pa naman ang capital ng California. Ayon sa report, dahil daw yung sa kakulangan nila sa 4 or 5-star hotel na malapit sa Golden One Center, na isa sa nabanggit nating requirements kanina. Kaya hindi na-approve yung proposal ng city. Ang teams naman na may pinakamaraming beses na nag-host ng All-Star ay ang Los Angeles na merong 6. Magiging 7 na dahil sa 2026 All-Star sa LA na naman gaganapin. Sinundan ito ng New York at Atlanta na meron namang 5. So yun, sana nasagot ko yung tanong ni Kuya.